Ako si Elaine. Akala ko ay napakaswerte ko nang makilala at mapangasawa ko si Gabriel. Isang lalaking mabait, mapagmahal at handang gawin ang lahat para sa akin. Ikinasal kami. Akala ko ay buo na ang aming kaligayahan. Hindi ko alam na ang pagpasok ko sa buhay niya ay ang pagpasok ko sa isang nakakatakot at madugong lihim. Ang buong pamilya ni Gabriel, ang kanyang ama, ina at lahat ng kamag-anak ay mga miyembro ng isang lihim na masamang kulto. Nakatira sila sa isang lumang bahay sa paanan ng bundok, malayo sa tao at laging nakadamit ng itim. Akala ko noong una ay relihiyoso lang sila hanggang sa gabing nadatnan ko sila sa ilalim ng bahay. Nagtitipon sila sa paligid ng isang madugo at luma na altar na bato. Sa gitna ay may ribulto ng isang halimaw, maraming mata, mahabang sungay at nakabukang bibig na uhaw sa dugo. Ang kanilang pinuno at ama ni Gabriel na si Don Leonardo ay malakas na nagsasalita. Ang itim na araw ay malapit ng sumikat. Ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ni Gabriel, siya ang hinihintay namin. Siya ang dalisay na alay. Sa oras ng kanyang kapanganakan, kukunin namin ang kanyang buhay, dugo at laman para ialay sa ating Diyos ng kadiliman. Nanlumo ako. Ang anak ko, ang buhay na inaasahan namin ay itinakda pala para patayin at kainin ng kanilang Diyos. Nakita ako ni Gabriel. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang matinding takot at sakit. Inamin niya ang lahat. Lumaki siya sa paniniwalang ito. Pero noong nakilala niya ako at nabuo namin ang bata, nagbago ang lahat. Napamahal na siya sa aming mag-ina at hindi niya hahayaang mapahamak kami. Ang pamilyang ito ay may itim na mahika, Elaine. Pabalan niya sa akin. Kapag tumakas tayo, hahanapin nila tayo habang buhay. Kahit lumipas ang maraming taon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang dapat sa kanila. Pero wala kaming ibang pagpipilian. Sa gitna ng madilim na gabi, gamit ang mga lihim na daan na alam lang ni Gabriel, tumakas kami. Tumawid kami sa masukal na gubat at malalim na ilog hanggang sa makalayo kami ng husto. Nakadating kami sa isang malayong probinsya, namuhay ng payapa at isinilang namin si Angelo. Lumipas ang 5 taon, lumaki si Angelo ng isang malusog at masayahing bata. Akala namin ay ligtas na kami. Akala namin ay nakalimutan na nila kami. Pero mali. Ang sumpa ay walang hanggan. Nagsimula ang lahat sa mga kakaibang pangyayari. May mga pulang bulaklak na iniiwan sa aming pinto, amoy luma at dugo. Tuwing gabi, may naririnig kaming mahihinang awit. Ang awit ng kanilang kulto. Alam namin, nahanap na nila kami. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan at napakadilim ng paligid, 11:00 ng gabi, biglang nagsibukasan ng sabay-sabay ang lahat ng bintana at pinto ng aming bahay. Pumasok sila, ang buong pamilya ni Gabriel at marami pang miyembro ng kulto, nakaitim, basa, puno ng putik at dumi. Ang kanilang mga mukha ay payat, maputla at ang kanilang mga mata, walang kinang, puro itim at nakatuon lang kay Angelo. "Gabriel, anak!" Bati ni Don Leonardo gamit ang boses na parang garalgal na bakal. Ilang taon kaming naghintay. Ang itinakda ay itinakda. Ang bata ay para sa ating Diyos. Kailangan niya ng dugo. Kailangan niya ng laman. "Wala na kayong kinalaman sa amin," sigaw ni Gabriel habang nakataas ang mahabang itak, nakaharang sa amin. "Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Kung ganon, mamamatay ka kasama nila," sigaw ng ina niyang si Doña Hilda habang nakangiti ng nakakatakot at mahaba ang kuko. Nagsimula ang madugong labanan. Sumugod silang lahat. Si Gabriel ay lumalaban ng parang leon para sa aming kaligtasan. Hinahampas niya sila gamit ang talim. Kitang-kita ko kung paano tumalsik ang dugo at nahiwa-hiwa ang kanilang mga katawan. Pero kakaiba sila. Kahit sugatan, kahit tadtad ng saksak, parang hindi sila nasasaktan. Parang mga bangkay na pinilit gumalaw ng demonyong kapangyarihan. Nagpupumiglas ako habang mahigpit akong yakap ni Angelo na umiiyak sa takot.
Pero napakarami nila. Nahatak nila ako palayo. Hinawakan nila ako sa buhok at braso. Kinaskas ang aking balat gamit ang matatalim na kuko hanggang sa matanggal ito at dumugo ng husto. Nakita ko kung paano nilusob ang asawa ko. Sa harap mismo ng mga mata ko, isinuksok ng sarili niyang ama ang mahabang kawit na bakal sa tiyan ni Gabriel. Bumagsak si Gabriel, pero hindi pa siya tapos. Lumaban pa siya habang nakadikit pa ang kawit sa kanyang katawan hanggang sa siya ay mapaligiran at tadtarin ng saksak ng sarili niyang mga kapatid. Saksak sa dibdib, sa leeg, sa muka hanggang sa hindi na siya makilala dahil sa dami ng dugo at laman na kumakalat sa sahig. Napasigaw ako habang umiiyak, pilit na kumakawala sa mga nakahawak sa akin. Habang abala sila sa pagpatay sa asawa ko, nakawala ako. Dumampot ako ng mabigat na bagay at hinampas ko ang mukha ng babaeng may hawak kay Angelo. Tumakbo ang anak ko palabas, hinabol siya ng dalawang lalaki. Hinabol ko rin sila kahit ako ay sugatan at humihina na dahil sa pagkawala ng dugo. Naabutan nila si Angelo malapit sa ilog, doon sa gitna ng masukal na gubat at malalaking bato. Dinala nila si Angelo sa isang patag na bato, isang dambana na katulad ng nasa bahay nila noon. Nakapaligid silang lahat, ang mga sugat, ang mga duguan, ay mga nakatayo pa rin kahit hiwa-hiwa ang katawan. Nakataas ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na kumakanta ng mga salitang nakakapangilabot. Dugo para sa dugo, buhay para sa buhay. Tanggapin mo ang aming alay, lumakas ka at mamuno. Sa kamay ni Don Leonardo, may hawak siyang mahaba at matalim na punyal na bakal. Nakaukit ang masasamang simbolo at kumikinang na itim na liwanag. Ito na ang katapusan, sigaw niya habang nakataas ang punyal at akmang itatarak sa dibdib ng aking anak na nakagapos at humahagulhol sa takot. Wala akong inisip kundi ang iligtas ang anak ko. Tumalon ako mula sa likuran at sinunggaban ko ang matanda. Nagpumiglas kami. Kinagat ko ang kanyang leeg hanggang sa matuklap ang laman at bumulwak ang mainit at mabahong dugo sa bibig ko. "Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Patayin ang babaeng yan," utos ni Doña Hilda habang sumusugod sila sa akin. Naramdaman ko ang daang-daang kagat at tusok sa aking katawan. Naramdaman ko kung paano nila hinatak ang buhok ko, kung paano nila sinaksak ang aking muka at braso hanggang sa buto. Naramdaman ko ang pagtagos ng mga matatalim na bato at kahoy sa aking bituka at atay. Pero habang kami ay naglalaban, may kakaibang nangyari. Ang dugong tumapon sa lupa, dugo ni Gabriel, dugo ko, dugo ng mga namatay nilang kasamahan, ay umagos at naghalo. Ang mga simbolo sa kanilang damit at katawan ay nagsimulang umilaw ng matingkad na pula at itim. Ang lupa ay yumanig ng napakalakas, ang hangin ay umikot at naging parang ipo-ipo na may dalang amoy na nabubulok na karne at asopre. Mula sa dilim, mula sa mga anino sa pagitan ng mga puno, lumabas siya, ang nilalang na kanilang sinasamba. Hindi ito pangit lang, ito ay nakakatakot na higit pa sa maiisip ng tao. Kasing taas ito ng puno ng mga sungay at matutulis na ngipin. Ang katawan ay parang laman na bubulok pa rin habang nakatayo. Ang mga mata ay libu-libong ilaw na kulay pula, nakatingin sa aming lahat na parang mga pagkain lang kami. Napahinto silang lahat sa takot at pagkamangha. "Narito na siya, ang ating Diyos!" Sigaw ni Don Leonardo na puno ng tuwa kahit duguan na ang buong katawan. Pero mali sila. Ang nilalang na iyon, hindi ito nakikinig sa kanila. Hindi ito nasisihan sa maliit na alay. Sa halip na kunin lang si Angelo, ibinuka nito ang bibig na kasing laki ng isang kuweba. At sa isang iglap, nilamon nito ang lahat ng miyembro ng kulto. Kitang-kita ko kung paano hinigop ng hangin at dilim ang ama at ina ni Gabriel, ang mga kapatid at lahat ng kasamahan nila. Sumigaw sila, sigaw ng takot at sakit, habang hinihila sila papasok sa madilim na bibig ng halimaw. Nakita ko kung paano sila pinagpira-piraso ng mga matutulis na ngipin at nilunok ng buhay. Si Don Leonardo, habang hinihila papunta sa bibig ng halimaw, ay lumingon sa akin. Ang mukha niya ay puno ng lagim at panghihinayang. Hindi pa tapos. Darating ulit siya sa dugo ng dugo. Hindi pa tapos. Huling salita niya bago siya tuluyang nilamon at nawala kasama ng iba pa.
Sa ilang sandali lang, nawala sila, nawala ang halimaw, nawala ang ilaw, nawala ang yugyog. Tanging ako na lang, sugatan at halos patay na, at ang aking anak na si Angelo ang natira sa gitna ng gubat na puno ng dugo at mga bakas ng paa ng halimaw. Gumapang ako papunta kay Angelo. Kinalas ko ang mga tali sa kanya at niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak kami pareho. Bumalik kami sa bayan. Hindi ko na inalala ang bahay, ang gamit o ang anumang naiwan doon. Tumakas kami ulit at ngayon mas malayo na. Ngayon, lumipas na ang mahabang panahon. Malaki na si Angelo, pero kahit kailan, hindi ako nakalimot. Dahil alam ko at dahil sa huling salita ni Don Leonardo bago siya mamatay, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang nilalang na iyon ay nabuhay dahil sa dugo ng aming pamilya. At sa araw na muling sumikat ang itim na araw, babalik sila. Babalik sila para tapusin ang nasimulan. Kaya kahit saan kami magpunta, kahit gaano katahimik ang paligid, gabi-gabi akong gising, nakatingin sa dilim at naghihintay. Naghihintay sa araw na muling maririnig ko ang awit na iyon at muling makikita ang mga matang itim na naghahanap sa dugo ng aking anak. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang-kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!